will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I will help thee. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Magandang umaga po sa ating lahat, to all the members of MIBC Marikina. Good morning to all the brethren na nakikinig po sa Word and a Prayer. Today po is May 3. Ano po? Napakabilis ng panahon mga kapatid. Buwan na po ng Mayo. It is the labor month. And we praise and thank God. Salamat po sa lahat ng mga nanalangin sa amin pong naging ministerial trip po sa lugar po ng Antique. And of course, I'd like to greet and thank Bishop Fernando Di Vega. Tatay, magandang umaga po at maraming salamat for blessing a lot of pastors and also yung mga kamanggagawa sa lugar po ng Antique. Of course, I would like to give a shout out to our MIBC ministerial team. Ano po? Lahat po ay talagang nagamit ng Panginoon. Lahat po ay pinagpala ng Diyos. Lahat po mga kapatid, I would say, have a good report. Mga kapatid, good morning. Magandang umaga po. Time check natin, 7:06 in the morning. And we are so thankful and glad coming na po dito mula sa Marikina. Nakabalik na po kami kahapon. Again, maraming salamat. I thank God for all of those who supported. Ma'am Santa, thank you so much, Ma'am. How I pray you were here.
Nagkaroon kami ng masarap na fellowship with Ma'am Emelita and Daddy Ramon. Of course, shout out to them as well. Ano po, sa lahat ng mga kapatiran, talaga, nandun din sina Ma'am Mercy, sina Joy Joy, ayan, sina Ma'am Russell, magandang araw po sa inyo. And of course, si Nanay Carol, ano po, magandang umaga po to everybody, mga minamahal, May 3, ang atin pong pagbati. Happy and blessed anniversary, Kuya Romy and Sister Liza de la Cruz. Ayan, so happy blessed anniversary po sa inyo. Belated happy birthday, Preacher Gary Chua. Magandang araw po. Happy birthday, Sister Irene Mabiog Cereza. Magandang umaga and a blessed morning. Tayong mga minamahal ay minsan pang magkasama-samang muli, and I thank and praise the Lord God. I was so happy to see my children, Isaac and David. Nagpapasalamat po ako sa aking mga in-laws, sa aking Tatay Sani at saka Nanay Winnie Krame. Salamat po sa pag-aaruga sa aming mga anak in our absence. Sana po ay isang araw ay talagang patuloy na pagpalaing patuloy kayo ng Panginoon at kami din po ay makapag-repay kumbaga sa mga minamahal. Bagamat alam ko po yung aking mga in-laws, mahal na mahal po nila ang aming pong mga anak, lalong-lalo na po ang aking pong mga biyanan. Maraming salamat also sa aking Mama Eve. Thank you so much. My prayers for Mama Gingging. Pakisama niyo po sa prayer yung aking pong tiyahin na nasa lugar po ng Romblon. Nagpapasalamat din po ako today. Thank you so much. Lalong-lalo na kay Deacon Joseph Krame for manning the fort dito po sa Word and of Prayer. Alam ko pong pinagpala po tayong lahat na nakikinig sa Word and of Prayer dahil si Deacon Joseph talagang he took the cudgels, ika nga, in our absence. Kaya maraming salamat, Deacon Joseph Krame. Maraming salamat, Ate Presi. Thank you so much. And of course, sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatiran. Ang time check natin, 7:08 in the morning. And I'd like to give to you, mga kapatid, to share with you, yung pong the good report. The good report. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will Wow! We would like to welcome back, Preacher Jonathan Shapno. Welcome back, Preacher. Alam kong masayang-masaya si Ma'am Kay, masayang-masaya si Brother Kim, Sister Yella, at saka of course si Sister Jillian. Happy po ang Shapno family. I'm happy, I'm glad that you're all together by the grace of God. Magandang umaga po. Sa ilang sandali lamang, babatiin na natin ang mga kasama natin ngayong umaga. Today po, dito po sa Word and of Prayer, kayo po ay nakikinig po sa ministry ng Maranatha International Baptist Church of Marikina. We thank and praise God for all the mga kasama po natin. Ang mga kasama ko po, binabati ko po, Pastor Jabez, Preacher Ronald, of course, Deacon Kent, and Deacon Joseph also. Magandang araw po sa ating lahat. And lang sandali lamang po, we will be greeting everyone who is on board now. At purihin ang Panginoon. Pumayat daw po ako, sabi ni Deacon. Salamat, Deacon. Thank you so much. Ma'am Gerald, good morning. Ma'am Mean Araya, Sister Mean, good morning. Brother EJ, ayan, Brother EJ, si Ephraim, alam niyo po, kahit maliit na bata, ginamit po ng Panginoon. Kaya praise the Lord, Brother Ephraim, and of course kay Mami IJ, good morning. Nanay Ninita Iglesia, Ma'am Bernardita Lupena, magandang umaga po. Preacher Jonathan Shapno, good morning and welcome back to the Philippines. Magandang umaga, Brother Deacon, Deacon Tuloy. Engineer Joseph Lingat, magandang araw po. Good morning, sir. Sir Cesar Alcantara, magandang umaga. Ati Percy Zapata, very sweet Saturday also to you. Ma'am Dang Soriano, Ohio, gozaimasu. Mga kapatid, dyan po sa lugar ng Japan. Wow, Living Water Baptist Church Brethren. Alam kong masayang-masaya. Binati kayo ni Tatay kagabi din also, and I am so thankful, so blessed
to have known all of you. Maging kay Ma'am Miho, kay Ma'am Joy Castro Nuevo, the rest of the brethren there, maraming salamat. Of course, kay Pyong, magandang araw po sa inyo po. Sister Malu Magat, Ate Malu, good morning. Mami Gloria Coxon, magandang umaga. Good morning din po. Ang pagbati ko po kay Nanay Regina Abdohan, magandang araw po sa inyo. Good morning din po kay Deacon JV Dominguez. Deacon, maraming salamat nga pala. Shout out sa mga naghatid sa amin, kina Brother Amando, kay Deacon George, ganoon din sa mga nagsundo sa amin. Kay Brother Mar, magandang araw. Thank you. Sister Annabel, maraming salamat. And I'd like also to thank God, Deacon JV, Preacher Ronald, Sir Louie, magandang umaga. Thank you for fetching us kahapon. Talagang we are so blessed. And of course to my brother John Paul Kekep, magandang araw. Thank you so much, Pao. Ayan, good morning po. Ang ating time check, 7:12, 7:15, mag-umpisa na po tayo. So just allow me to just greet everybody. Ma'am Dang Soriano, Ma'am Christine Shapno, good morning and congratulations. I know you're very happy. Ate Gladys Comanda, kamusta ka Ate Glads? Kamusta? I hope that you are well. Sister Rowena Dominguez, Ma'am Wena, good morning. Ma'am Santa Groyon, maraming salamat. Thank you so much. And God bless your heart, Ma'am. You've been such a wonderful part of the ministerial trip. Kahit wala po yung physical presence ninyo, but your support, your love, your prayers were very much appreciated. Of course, to all the members of MIBC, maraming salamat. Sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta. Kay Dr. Jem Stanislao, Dr. Lou Brent, maraming salamat. Okay, Ninang Malu, Pacheco, Brother Kyle, Sister Grace, Ninong Ed, binabati natin. Also si Sister Rachel Edilion, maraming salamat who supported us lalong-lalo na sa mga medicines na atin pong naibahagi doon sa ating medical mission. Maraming salamat. Good morning, Sister Pauline Almerol. Magandang umaga, Ma'am Susan Jose. Magandang umaga po, Preacher Anselmo Marin. Nanay Nenita Iglesia. Magandang umaga po. Good morning, Ma'am Shalini Gloriani. Good morning, anak. Magandang umaga din po, Ma'am Jennifer Tan. Good morning po, Ma'am Liberty Calado. Preacher Nelson Trinidad, na-miss namin kayo, Ninong. Dadaan sana kami sa Patnongon, kaya lang wala po kayo. Kaya talagang maraming palakas kayo, Ninong. Lord willing, next year or next time, by the grace of God, ay makapunta po tayo doon. Ma'am Ann Santos, magandang umaga po, Sister Ann. Sir Orlando de los Reyes, Nova, good morning everyone. Magandang umaga daw po. Sir Joseph Lingat, magandang umaga po. Sister Eliza de la Cruz, happy anniversary. Ma'am Gina Mabalot, magandang umaga din po sa inyo. Ma'am Susan Dozena, Ma'am Mirna Reyes, Dantes Reyes, magandang umaga po. Good morning din po kay Brother Romy de la Cruz, happy anniversary. Han Chippy, good morning. Ma'am Cory Zimanes, Sir Domingo Zibonga, Brother Rocky Adanza, good morning Brother Rocky. Ganun din sa iyong may bahay. Good morning, magandang umaga. Ate Cathy, magandang umaga kay Brother Jason at Sister Mean Araya. Magandang umaga din po kay Ma'am Normita Petalver. Magandang umaga po kay Ma'am Erlene Shapno. Praise the Lord, Ma'am Erlene. Keep on preaching and sharing God's Word. Ma'am Yoli Baito, good morning. Magandang umaga kay Sir Eduardo Tolentino. Amen, Sister Gladys. Magandang umaga po kay Mami Gina Mabalot. Of course, shout out to Deacon Boyet. Deacon Robert Comanda. Magandang umaga, Ma'am Hoving Nicolas. Good morning, Ma'am Hoving. Next time, sama kayo po ho. Magandang umaga, Lord willing po yun. Magandang araw po sa bawat isa and blessed morning. Welcome po sa ating Word and of Prayer. Also, I'd like to greet Ma'am Marwina Martinez. Magandang umaga po. Blessed day sa inyo po at just sharing ko lang mga kapatid itong ilan natin pong sa akin pong mga friends also. I'd like to share yung ating pong word and of prayer today.
Iyan ko lang po mga minamahal for a while. Okay, at tayo po ay minsan pang magkasama-sama, magkatipon-tipon. Sa umaga pong ito ay binabati po natin ang mga kapatiran natin, mga loved ones natin, at talagang tayo po ay masayang-masaya na nagkakatipon-tipon at nagkakasama-sama. Welcome pong muli sa Word and a Prayer. Tayo na po ay manalangin mga kapatid, at salamat din po sa pag-share. Thank you for welcoming back. Maraming salamat to everybody. Of course, sa members ng Maranatha International Baptist Church, yung Monday group, yung Tuesday group, ay binabati ko po ang bawat isa, at I hope you are doing very well. At kayo ay nasa maayos na kalagayan. Ang bawat isa po, mga minamahal, ay talagang patuloy na nagpupuri sa Panginoon. And tayo na po ay manalangin. Ma'am Cherry Latoskin Rivera, magandang araw po sa inyo. Good morning po. Ayan. So Ma'am Teresa Erese, good morning po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, we thank you Lord and we praise you for your goodness, your mercies, and your grace. Muli Lord God, I pray na kami po ay samahan po ninyo Panginoon. Turuan mo po kami Lord, lalong-lalo na po sa amin pong pamumuhay, sa amin pong mga report, Lord. Ang prayer ko po, Panginoon, kami po ay patuloy mo pong tulungan, kami po ay agapayanan mo, dakilang Diyos. And Lord, how I pray that you would continue, Father God, to help us learn, to help us lean, Panginoon, and to help us listen to your word. Panginoon, we pray na patuloy mo rin pong i-bless ang bawat isa, ang may sakit, Panginoon, pagalingin mo po sila, loving Father. Thank you po na magaling na po yung sprained ankle ng aking anak. Maraming salamat, Panginoon, for healing David and also for the good health ni Isaac at ni David. Sa aming mga loved ones, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang aking mama Gingging Gwen Sitias, Lord. Please, huwag mo po siyang pababayaan, Panginoong Diyos. Ang prayer ko po, Lord, ay palakasin mo siya, bigyan mo siya, Lord, ng kagalingan, kalakasan po. Ang akin pong mga pamangkin, Father God, tinataas ko po sa inyo si Nika at saka si Miguel. Lord, I pray, please, huwag mo po silang pababayaan. Ang aking mga kapatid sa lugar po ng Romblon, sina Brother Ryan at ang kanyang buong family, Lord, palakasin mo po ang bawat isa. Lord God, patuloy, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong mga ginawa. Lord, thank you so much for the wonderful ministerial trip, Lord. Salamat po in its entirety, Panginoon. Kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri. Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na lagi po matuto din po kami how to encourage many brethren, how to be able to empower them, Lord, how to be able to enlighten them. Panginoon, dalangin ko po na makita namin, O dakilang Diyos, ang iyong patuloy na kabutihan sa kabila po ng aming mga pagkukulang, sa kabila po, Panginoon, aming mga pagkakamali, sa kabila, Panginoon, ng aming pong mga kasalanan, Lord. Patawarin mo po kami, O dakilang Diyos. Today, loving God, I pray, Lord, na nawa po makita namin yung balanse, makita namin, Panginoon, kung ano yung wasto, yung talagang merong pananampalataya, and Panginoon, yung blessedness, Lord, na patuloy, alam namin, huwag namin pong kalimutan. Salamat po, O Diyos, sa mga nakikinig sa Word and Prayer every morning. I thank you, Lord, for Deacon Joseph. Panginoon, salamat sa strength at wisdom na binigay mo, Panginoon, sa kanya, patuloy na sinusustain. Ganon din, Lord, ang bawat isa po sa amin. Panginoon, abutin mo po ang bawat isa, Panginoon, ngayon pong mainit na panahon, dalangin ko rin po, Lord, kayo po ang siyang magbigay sa amin ng comfort, magbigay sa amin ng kalakasan, ng sustenance, Panginoon. And Lord, please, gabayan mo po kaming lahat. Palakasin mo ang mga nanghihina, ang mga may sakit, Panginoon, si Ninang Fe Carpio, pagalingin mo po siya, sina Sir Charles Sinlao, ganon din, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, Lord, na may mga karamdaman. Please, dakilang Diyos, huwag mo po kaming kalilimutan, Lord. Alalahanin mo po ang bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat, loving Father. Now, Lord, help us to learn from your word. Dalangin ko po, Lord, na ipaliwanag mo po sa amin, Panginoon, through your Holy Spirit,
ang blessing, O God, ng iyong salita. Lord, help me to rightly divide the word of truth. Not according, Lord, sa gusto ko po, Panginoon, kundi, Lord, ayon sa kalooban mo and ayon po sa iyong wisdom, loving Father. Kaya, Panginoon, bigyan mo po ako ng biyaya, ng karunungan, ng gabay. Muli po, maraming pong salamat. And we thank you and we praise you for all these things. We lovingly ask and we pray. In Jesus' name, Amen. Pagalingin mo rin po, Lord, si Pastor si Pastor Gerald. Ano po, may sakit yung ating pong host pastor. Ma'am Marivic Panid Borsia Alipio, maraming salamat. Ano na ibag nga bigat, and talagang agyamanak. Ano po, at talagang kami po ay talagang patuloy na nagpapasalamat po sa Panginoon. Binabati ko din po ngayong umaga, yan, sina Sir Charles Sinlao, magandang araw po sa inyo. Ano po, at to everyone who has joined us this morning, Ma'am Prezi, Ma'am Prezi Lumangyaw, Ate Prezi Lumangyaw, magandang umaga po. Kay Sister Aniza Dakutanan, magandang umaga. Ma'am Lydia Aluner, magandang araw po sa inyo. Of course, sa aming pong kasama dyan sa team, Ma'am Emelita Espanyola, thank you so much po. Maraming salamat. Thank you to your children. Ramon Angelo, kay Ralph Andrew, kay Sister Christine, of course kay Sister Rhea, talaga naman maraming salamat. You're very blessed mga anak. Sa aking kapatid sa lugar ng Canada, Jane K. Clemente, at ganun din si Ma'am Dean Tixon Schuler. Ngayong umaga pong ito, let's go to the Word of God. Okay na po kayo? Rani Adanza, magandang umaga po. Pastor ng local missionary Rani Adanza, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po. Okay, so ngayong araw na ito mga kapatid, no, gusto ko pong tignan po natin yung account doon po sa aklat po ng Numbers. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is having a good report. Having a good report. Mga kapatid, alam ko po sa mundong ito na tayo po'y nabubuhay, may mga tao na talagang ang kanila lamang pong ginagawa is ng bobola, ng loloko, kaya maraming nai-scam di po ba? Kasi wala naman yung honesty. Ang mahirap doon talaga, wala yung balance, no? Meron pong may bahid ng fraud or yung pandaraya. But when we talk about God's Word, wala pong daya. Pero gusto ko mo makita ninyo, may balance. Amen? May balance. Pastor Crez Layoso, maraming salamat. Pastor, isa po yan sa mga pastors natin sa Antique. Wow. Thank you so much po, Pastor. God bless you in your ministries. And binabati namin yung mga brethren dyan sa Antique. Ano po, maraming salamat po sa inyong lahat. Especially to our Pastor Gerald. Ano po? And of course, Ma'am Jenny. Mga kapatid, no? Titingnan natin. Naalala niyo po ba dun sa story po ng Israelites noong ang Panginoon ay inutusan ng Diyos si Moses na spy out the land. Okay? To spy out the land. Sinabi ng Panginoon dun sa Numbers chapter number 13 ay nandito na po how they ought to investigate. Ano po? Titignan nila. Di ba? Ganun naman mga kapatid, no? Pag ikaw ay merong gustong bibilhin or merong kang kukunin, halimbawa na property, tinitignan mo muna. And we are so blessed na nakarating po kami doon po sa lugar. Shout out to Sir Oscar at saka Ma'am Glenda Samiliano. Nakarating po kami doon sa property, ipinagpe-pray po natin na magkakaroon po tayo ng gawain doon po sa lugar po ng Lawaan sa Antique. And dito po, no, sabi ng Panginoon sa verse number 1 ng chapter 13, and the Lord spake to Moses. Sabi po niya mga kapatid, nagsalita ang Panginoon kay Moses at sabi niya, magsugo ka ng mga lalaking makakapaniktik sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. I want you to consider mga kapatid that the blessing ay laging manggagaling sa ating Panginoon. Ano po? Ate Liza Kalaykay, let's just keep praying, ma'am. Alam ko pong may gagawin ang Panginoon at alam nating may magagawa ang Diyos. Ano po? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, magsugo ka. Kaya po si Moses, by the commandment of the Lord, nagpadala po siya from the wilderness of Paran,
ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ay nagpadala po siya ng mga men, ng mga heads of the children of Israel. So, marami dyan. Kanya-kanya, one per tribe. Mula sa tribe of Reuben, nandyan si Shamua. Mula sa tribe of Simeon, si Shaphat, mga kapatid. Sa tribe of Judah, si Caleb. Diba? So, sa Judah. So, si Caleb po ay mula sa tribe ni Judah. Ayan. Sa tribe ni Issachar, nandyan po si Igal. Sa tribe ni Ephraim, si Hosea or si Joshua. So yan po si Joshua, no? Mula po siya sa tribe ni Ephraim. So kung titingnan natin, si Caleb galing po kay Judah. Si Joshua galing naman po kay Joseph, kung tutuusin. Pero sa anak niyang si Ephraim. Shout out to Ephraim. Ephraim, ayan. So mga kapatid, of the tribe of Benjamin, si Palti, Zebulun, si Gadiel. Sa Joseph naman, sa tribe ni Manasseh, si Gadi. Okay? And so on and so forth, mga kapatid. So, nandun po, nagsugo po siya ng mga spies. Okay? All in all, sila po ay 12. Okay? 12 po, mga kapatid. No, nagsugo po sila. Pastor, bakit parang may kulang, mga kapatid? So, basically, wala po ditong nanggaling po sa tribe ni, let me just double check this one. Wala tayong nakikita mula po sa tribe ni, ayan, nung isa po sa mga anak, tinitingnan ko pong maigi, mga kapatid. So, wala po, no, mula dun sa tribo ni na Moses. Okay? Kasi nga po, sila po, no, yung tribe ni Levi, wala po. Kasi sila po yung in charge po doon talaga sa pinaka-tipan ng Panginoon, doon po sa mga bagay patungkol sa Diyos. Now, speaking about this, mga kapatid, and Moses sent them out to spy out the land of Canaan and said to them, pumaroon kayo, sumampa kayo rito sa dakong timugan at umakyat kayo sa mga bundok. No? Tingnan nyo sa bundok. So kapag nag-spy out sila, mga kapatid, kinakailangan, of course, nandoon yung safety, nandoon yung security, and of course, nandoon yung sight, na kumbaga, makikita mo talaga lahat, no? Pag nag-spy out ka. So, and what land it was, no? That they dwell in, whether it be good or bad. Tignan ninyo kung mabuti ba yon o masama, kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sila ba'y sa mga kampamento, nasa camp ba sila or tents, o sa mga nakukutaan or nasa mga strongholds. Ano ba ang itsura? Okay? At ano bang lupa meron sila? Mataba ba yung lupa doon? Maganda ba yung lupa? Kung mayroong kahoy ba doon o wala? Kung sabi niya doon, magpakatapang kayo, be of good courage and bring of the fruit of the land. Sabi ni Moses, no? Magdala kayo rito ng bunga ng lupain. Yan po, mga kapatid. So, ngayon, ang panahon ay panahon ng mga unang hinog na ubas. Wow! The first ripe grapes. Ano po? Kaya naman, sila po ay nagsiparoon and search out the land from the wilderness. And yun na po ang nangyari, mga kapatid. Now, nung sila po ay makapunta doon, they came into the brook of Eshcol. Ayan, so sila po ay pumunta po sa Eshcol. Alright? And then, pumutol sila doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas at dinala sa isang pingga ng dalawa. Sila'y nagdala rin naman ng mga granada. Yung granada dito, yung pomegranates. Hindi granada po yan na pumuputok. Ano po? At mga igos, mga kapatid. Ang lugar na iyon ay tinawag na Libis ng Eshcol dahil sa kumpol ng kinitil ng mga anak ni Israel doon. Okay? Kaya doon po pala, no? Because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. Kaya tinawag siyang Eshcol. At mga kapatid, sila'y bumalik na. Ayan. So bumalik na po sila, mga kapatid. At nagsabi po sila na kung saan ay ano po yung kanila pong nakita. Ito na po yun. Ano po? Yung sabi ng scripture. Sabi ng Bible, mga kapatid, and they went and came to Moses and to Aaron, to all the congregation of the children of Israel, and to the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word. Yun na po yun, their report. Binigyan nila ng kanilang sagot, ano yung mga hinihingi nilang information, at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. And they told him
Okay? Ito na ngayon yung sinabi po nila. Kami ay dumating sa lupain niyaon na pinaroroonan mo sa amin. Tunay na binubukalan niyo ng gatas at pulot. At ito ang mga bunga. Sabi ito yun. Moses, ito na yung mga bunga na aming nakuha doon. Alright? So, ang dami, no? Maraming blessing, mga kapatid. When we came to Antique, mga minamahal, ang dami po. May mga prutas. Meron din po mga matatamis. Nakakatuwa po, mga kapatid. Kung baga, nandoon na yung kanilang mga nakuha. Sabi nila, surely, binubukalan ng gatas at pulot. No? Talagang mayaman yung lupa. Sabi nila, Moses. Okay? So, kaya lang, ito na po yung sa kanilang sinabi. Verse number 28. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land. Kaya lang, yung mga naninirahan doon malalakas. Ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki. At saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Sa timog, sabi niya, nandoon yung mga Amalek, sa Heteo, mga Jebuseo, Amoreo, at tumatahan sa mga bundok. At ang Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan. Mga kapatid, ito na ngayon, mga minamahal ko, gusto ko pong makita natin. You know, the good report, mga kapatid, is something that should be able to encourage the people. Alright? Ang problema po dito sa kanilang naging report, they were reporting it well sapagkat they were reporting it accurately, but as to what they saw, okay? Kung ano lang yung nakita nila. Madalas ganoon po tayo, mga kapatid, na magaling tayo sa mga bagay na nakikita lang natin. Tama po ba? Pero yung mga bagay na hindi natin nakikita, yun ang hindi natin talaga mapanghawakan. And you know what, mga kapatid? That's some of the reasons why I say, and like we could say, bakit po, Pastor, ganon? May mga taong hirap sila to talaga na magbigay ng pagkakataon at panahon sa Panginoon. Mga kapatid, no? May mga tao na ang hirap mong mawin sa Panginoon, ang hirap natin silang sabihan patungkol sa salita ng Diyos. And I would say, mga kapatid, it's because they live by sight, not by faith. Sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, I hope na nakikita po ninyo as we live one day at a time, we begin to understand and to believe and to really hold on, to trust what the Word of God says. Nakikita natin, mga minamahal, na talagang tayo po, ang sabi nga ng Bible, the just shall live by faith and not by sight. Mga kapatid, papaano po na talagang tayo po'y mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya? Maraming mga tao, they tend to dwell lamang sa mga nakikita nila. Alam niyo, mga kapatid, pag ikaw ay nagdedwell lamang sa nakikita mo, itong mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo at gusto ko lang pong inyong pagnilay-nilayan. Diyan nyo na makikitang manghihina po kayo. Okay? Diyan nyo pong makikitang madi-discourage po kayo. Alright? Diyan nyo po makikita, mga kapatid, na bumabaling na ang report mo doon sa negative report. Okay? May mga tao na ganun po, mga kapatid, nakakalungkot lang. In fact, ang hirap po kapag ang members ng mga church ay laging ganun. Yun bang ang nakikita lang nila palagi yung hindi maganda, yung 'di ba, yung bang kumbaga mga napupunan nila na dahil hindi siguro 'yun ang gusto nilang mangyari. Aryan ba kayo, mga kapatid? Minsan ganun po tayo Minsan ganun po tayo. And I would say, mga minamahal, just observe. Just observe this. Kamusta? Kamusta yung damdamin mo pagkatapos mong, 'di ba, yung bang bigyang diin mo yung nakita mo, yun lamang napupuna mo, kamusta? Kamusta ang puso mo? Nai-encourage ka ba? 'Di ba? Dinadala ka ba nito doon sa idea na, kailangan kong tumulong? Kasi gusto ko pong mabalanse sa inyo, mga kapatid. Marahil pare-parehas naman tayo ng nakikita. Kaya lang, mga kapatid, nagkakaiba-iba tayo ng kung ano yung pinangahawakan. Are you with me? And then this is where the report is, may mga nag-report, mga kapatid, na ang nakita nila yung mga malalaking mga tao, malalakas na mga tao. Sabi niya, sobrang dami ng mga tao, Moses, hindi natin kakayanin.
Nako, Moses, nako, forget about it. You know what, mga kapatid, mga minamahal ko, and if churches would be filled with this kind of people, I want you to consider, kamusta kaya ang magiging takbo ng church? Kamusta kaya ang maa-accomplish ng church kapag kaganyan? Alright? Ganun din naman sa bahay eh. Sa bahay, pagka marami pong kontra, pag marami po yung hindi po kayang manghawakan sa magagawa ng Panginoon, walang mangyayari. Ano ho? Wala po talagang matatapos, wala pong maa-accomplish. Are you with me? Again, hindi ko po sinasabing mali. Hindi ko po sinasabing hindi tama yung sinabi. Marahil, tama ang sinabi. In fact, sinabi nila dito talaga eh, yun ang nakita nila eh. Tama po ba? But the problem was, okay, this is where the problem was. Teka, ang sabi ng Panginoon, Moses, paspy out mo sa kanila yung lupain na ibibigay ko sa inyo. Most of the time, mga kapatid, we forget already what the promise of God was. Nung una, pinanghawakan mo ang salita ng Diyos eh. Tapos dahil lang sa may mga nakikita kang hindi maganda, dahil lamang sa ganito, dahil sa ganyan, nawawala. Kaya minsan mga kapatid, ganun din yung parang idea doon po sa losing salvation eh. Merong mga iba naniniwala na ligtas na po sila. Tapos maniniwala sila, teka lang, parang hindi na ako ligtas. Parang hindi ako ligtas ng ganito. And then they would base it, mga kapatid, doon sa nakikita. Mga minamahal, again, please consider. Okay? Maaring tama din naman. Yung kumbaga nakikita kasi nila eh. Yung tao, sabi ligtas siya, pero ganito yung buhay, pero ganyan, pero ganyan, pero ganyan. Kaya lang mga minamahal, teka po, sandali lang. So, naligtas ka ba dahil sa ginawa mo o ginagawa mo? O naligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Magkaiba ho yun. Alright? Magkaiba po kapag ikaw ay naligtas dahil sa ginagawa mo because that will be based on works and man's works, not God's work. It is based on man's perspective, not God's perspective. It is based on man's plan, not God's plan. Mga kapatid, I want you to consider that our salvation should be based on the plan, the perspective, the perfection, the performance, and the wonderful love of God, mga kapatid, na ginawa niya through Jesus Christ our Lord. Mga minamahal, you and I are never gonna be perfect. Nandito pa tayo sa katawan na ito. Si Pablo na nga pong nagsasabi, sabi niya, sa flesh na ito, dwelleth no good thing. Naglalaban yung spirit against the flesh and the flesh against the spirit. Kaya hindi ko magawa yung gusto kong gawin. Yung gusto kong gawin, hindi ko nga magawa. Yung ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. Are you with me? Again, hindi po ito para i-tolerate. Hindi para sabihin tama yung ginagawa natin. Hindi po. Kaya nga, the more na kailangan po natin palaging makinig sa salita ng Diyos, why we get to be balanced. Diyan tayo po nare-rebuke. And when we are rebuked, we realize our mistake. We realize our sin. And then when we realize our sin, we have to get right with God. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Lord, please forgive me on this. Panginoon, patawarin mo po ako. That has been our life. Our life has been a day in and day out, mga kapatid, of God's mercy and God's grace. Mga minamahal. Now, I want you to consider here, mga kapatid, doon sa ating pong topic. Ang topic natin, mga kapatid, dito is the good report. No? Yung report, paano pa sila nagsabi? Okay? Paano nila in-encourage? Anong naging influence nila doon sa iba? Minsan kasi ganun. Kaya mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, ingat ho tayo. Kapag ang sasabihin natin puro negatibo, mga minamahal, ingat ho tayo because you could influence. You could influence a lot of people. Paano kung yung nakarinig ng sinabi mo, hindi marunong bumalanse? Kaya makikita nyo po, nagkakagulo madalas. Kasi mga kapatid, narinig mo, one side lang eh. Yung side lang ni ganito. Siyempre, doon kakakampi na wala na kaagad yung balanse. Are you with me? Mga minamahal, kapag tayo po, be wise. Kung narinig ka, dalawang part yan, huwag ka munang gumitna ka lang. Yan ba yung story mo? Teka, pakinggan natin yung story din naman ng kabila. Kasi word mo yan eh, siyempre. At bihira kang makakakita ng tao na kapag siya'y nagsasabi, binibuild up niya yung kabila. No. Ang gagawin ng tao, babagsak niya yung kabila.
para umangat siya. Para magmukhang tama siya. Okay? Now, again, dito mga kapatid, gusto ko pong makita ninyo the report of the spies. Sabi nila mga kapatid, kaya lang, kanina lang, katatapos lang ng magandang report nila. Sabi nila, Moses, grabe, ang yaman ng lupain. Talagang flow it with milk and honey. Ito nga yung prutas, ito nga yung mga sample. Mga kapatid, kaya lang, ayan, mga kapatid, no? Yun na tayo ngayon, mga minamahal. Kaya lang. Okay? Nevertheless, the people be strong that dwell in the land. Nevertheless, the cities are walled. Moses, hindi natin makukubkob yan. Abay, nahaharangan sila ng mga wall. Paano natin susugurin yan? Paano natin matatalo yan? Mga minamahal tayo po, mga kapatid. Again, gusto ko pong sabihin po sa inyo. I'm not saying na hindi tama yung sinabi. Kaya lang, it's more, I think, appropriate, hindi balance. Nawala sa balance. And you know what, mga kapatid? The wonderful balance in all of our report is this word. Don't just start and end with your word. Let's start and end with God's word. Amen? Na isandwich natin. Sayang, kung sinabi nila, ganito sana, Moses, grabe, kaya lang, maraming mga tao, mga malalakas sila, mga ganito. Talagang walled yung cities, Moses. Nandun pa naman yung mga anak ni Anak. Nandoon yung mga Hittites, Jebusites, Amalekites, Canaanites. Naku, talagang napapalibutan ng mga tao. Okay? Pero Moses, naalala ko lang yung sinabi ng Panginoon. Are you with me? I want you to consider, mga kapatid. And this is what we always encourage our people. Yes, you start with the Word of God. And then makikita mo ngayon, yung mga bagay, ito yung mga nakita natin mga problema. But you end again with the Word of God. Pero may pangako ang Diyos eh. Yun ang nakalimutan nila eh. Di ba? Nakalimutan nila, Moses. Pero teka Moses. Naalala ko eh. Di ba ang Panginoon, hindi niya tayo hinahayaang matalo. Moses, ang dami na nating pinagdaanan, pero ang Panginoon, pag tumawag tayo sa Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos. Yun ang nawalang balanse doon sa kanila pong report. In fact, they were balanced by Caleb and Joshua. Kaya yung dalawang yon, mga kapatid, Kaya sabi po dito, and Caleb stilled the people before Moses. Sabi, pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses. But the men that went up with him said, we be not able to go up. Yung mga tao naman, sasabihin nila, yung iyong 10 naman, hindi natin kaya. Hindi natin kaya, Caleb. Hindi natin kaya yan. And they brought up an evil report. Look at verse number 32. I am reading to you Numbers 13. Okay? Nasa Numbers 13 po tayo. Are you with me? Sana sundan niyo po. Buksan niyo pong Bible ninyo. It's there. Sarap po ito. Sabi dito, at sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan. Teka lang Gusto ko pong tignan niyo to. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan. Ano ba yung lupain na yon? Yung lupain na yon, yun po yung blessing ng Panginoon. Sabi ng Bible, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Mga kapatid, pag blessing ng Panginoon yan, ang hirap kasi sa atin, mga kapatid, pag sinabing blessing, gusto natin lahat, isusubo na lang. Gusto mo pa, may magsusubo pa sa'yo eh. Hindi natin nakikita na, oo, may blessing, pero may responsibility dyan. Meron tayong responsibilidad. Meron tayong dapat na gawin. Are you with me? Gusto natin minsan, alam nyo yon, yung para bagang, di ba, nakalagay na lang sa isang silver platter, kakain ka na lang. Gusto mo yung parang may magsusubo na lang sa'yo. No. Blessings at times have to still be worked at in order for us to see its perfection. Are you with me? Mga kapatid, no? Blessing ng Panginoon yan, yes, pero tuturuan tayo ng Diyos. Sa blessing na yan, may ituturo. Brother Martin, tama ba anak? May effort yan eh. Bibigyan ka ng Panginoon wherein you could start, but the Lord God also will continue to strengthen you, to give you the wisdom, to give you the blessing, the discretion, mga kapatid.
bibigyan ng Panginoon ng discernment, bibigyan ka ng Panginoon sometimes ng mga trials, bibigyan tayo ng Panginoon ng ilang mga pagsubok para nang sa ganon, mga kapatid, ma-perfect natin yan. Nakalimutan nila, mga minamahal. Okay? Ang nakita nila, mga kapatid, were the giants. They brought an evil report. Ang problema nito, yung mga nakaririnig sa kanila, mga kapatid, saying that the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Ito yung lupain na kinakain ang mga tumatahan doon, lahat ng bayan na aming nakita roon at mga taong malalaki. Ano, mga kapatid? Mga minamahal ko, may mga pagkakataon na tayo po ay nagiging one-sided sa ating mga bagay na sinasabi, na wala na yung balanse, na wala na yung Panginoon. Dito, mga kapatid, gusto ko pong mahanapin ninyo sa report ng 10 spies, nasaan ang Diyos? Nasaan ang magagawa ng Diyos? And that is where we sometimes, I hope not oftentimes, but we at times fail. Nakalimutan natin ang Panginoon. Naiwan na natin ang Diyos. Anong sabi sa atin ng aklat po ng Proverbs also, di ba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Nawala ang Panginoon. Pero mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, sa ating mga mananampalataya, and I'd like to tell this to all the Christians and to all the believers who are listening. Kung talagang mananampalataya tayo, kung talagang ikaw ay Kristiyano, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, walang lakad tayong hindi natin kasama ang Panginoon. Are you with me? Mga kapatid, lahat ng lakad natin, laging sa Panginoon muna. Lord, di ba kaya sabi sa atin, teaching ng Bible sa atin, ang sabihin natin, but if the Lord will, then we will do this or we'll do that. Are you with me? I thank God for teaching me. I thank God for my pastor. I thank God for Pastor Manny. I thank God for Bishop De Vega. I thank God for the missionaries and the pastors that I have heard, the preachers of God's Word. Salamat, naririnig ko yun. Kaya sabi ko, oo nga no. Bakit ba kinakailangang ipilit ko yung gusto ko? Ang pinakamasarap kung ano yung gusto ng Diyos. Amen? Mga kapatid, no? At nakalimutan nila na ang kalooban ng Panginoon is to give them that land. Sure na yun eh. Sure na yun eh. Ano ho? Sure na yun eh. Sureball na, kumbaga mga kapatid. Sigurado na, garantisado na ibibigay sa kanila ng Panginoon yon. Pangako ng Diyos yun eh. Di ba? Nagdalawang isip pa sila. Mga kapatid, our salvation is sure. Amen po ba? Salamat sa Panginoon, ang kaligtasan natin ay sure. Are you with me? Sino sa inyo ang ligtas tayo forever and ever? Not because of what we're gonna do, but because of what Jesus did. Salamat sa Panginoon dahil sa ginawa niya para sa atin, hindi ko kayang bayaran ang aking mga kasalanan, hindi niyo kayang bayaran ang inyong mga kasalanan, pero salamat dahil God is able, Jesus saves. Amen? Ang Panginoong Hesukristo po ang nagligtas po sa atin. Mga minamahal, nakalimutan nila. Okay? And there we saw the giants, the sons of Anak, and which come of the giants, and we were in our own sight. Tignan niyo po ito ho. Ito na ngayon ang makikita nila. We were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight, mga kapatid. Ang tingin namin sa aming mga sarili ay parang mga balang at gayon din kaming sa kanilang paningin. And that is how a person who would never trust God and would lose heart in God, mga kapatid, makikita niyang kanyang sarili. Ano ho? Anong sabi ni, tinan nyo ganyan po, di ba? Minsan nangyayari yan. O ito, gawin mo ito kapatid. Naku, pastor, hindi ko po kaya yan. Naku, mami, hindi ko po kaya. Ma'am, hindi ko kaya yan. Ma'am, hindi ko kaya. Marami tayong hindi kaya. But we forget what the Word of God says. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ which strengthened me.
Yes, mga kapatid, marahil mahirap pero kakayanin mo yan sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sino dito mga kapatid, naka-experience na kayo ng mga bagay na hindi nyo talaga kaya pero sa biyaya ng Diyos na kaya? Sino dito mga marahil merong patotoo kayo mga kapatid na hindi mo magagawa yan kung ikaw lang? Pero nang mamangha ka kung paanong natapos dahil nang hawakan ka lang sa Panginoon. Are you with me? Marami, madalas nangyayari po sa atin yan. Kaya lang, again, nawala ang balanse doon sa report ng mga taong ito. They stick to their evil report. Hindi nila binalanse, hindi nila inacknowledge ang Panginoon. Nabuhay sila sa kanilang mga nakikita. Shout out sa maraming mga tao ang nakabatay lang sila sa nakikita. Okay? Yung napupuna, yung napapansin, yung nakita, yung naisip nila. Kaya lang, hindi na nila ngayon naalala kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Hindi na nila ngayon alam kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon. Hindi na nila inacknowledge na ang Panginoon, kung hindi lamang dahil sa Panginoon, wala tayong magagawang mabuti. Mga kapatid, again, sasabihin ko po lamang po sa inyo, again, this is based on God's Word. Philippians chapter 2, verse number 13, For it is God which worketh in us, both to will and to do of His good pleasure. Mga kapatid, ang Diyos ang siyang gagawa eh. Wala tayo namang magagawang mabuti eh. Kaya yung iba, sobrang nakakalungkot. They are dwelling in so much, ang dami nilang bigat. Kasi pasa nila ang buong mundo. Pag hindi nangyari yung tinitignan nilang tama, naku mga kapatid, kitang-kita na ninyo, apektado na po sila. Kitang-kita ninyo mga kapatid, bagsak na po ang kalooban nila. Kitang-kita nyo po mga kapatid, hihinto na po sila. Ang nakakalungkot dyan, kung ikaw Kristiyano, ganun ka. Diba? Mga kapatid, tatandaan po natin, wala pa ho tayo sa langit na bayan. Don't we ever expect that we are going to live in a perfect place? Not here. Hindi po mangyayari yon. Hindi mangyayari yung lahat ng gusto natin mga kapatid sa mundong ito. Please, we only live because of God's grace and because of God's mercy. Anong ibig sabihin po noon? Nabubuhay lang tayo dahil lang sa biyaya at habag ng Diyos. Na kung wala yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid, I want you to understand, wala tayong mapapala. Kung hindi dahil sa habag ng Diyos, naku, puro tayo palo. Are you with me? Wala tayong pala, puro pa tayo palo. Again, mga kapatid, if not because of God's mercy, and if not because of God's grace, there are so many people, ang akin lang, nawawala po yung balanse, nawala yung balance. And I mean with the balance, mga kapatid, hindi natin kinakailangan piliting balanse, no. The very balance should come from God's Word. Ano ba yung pangako ng Diyos? Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Okay? May kanta pa nga tayo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Diba? No? God will make a way even if there seems to be no way. Mga kapatid, no? I know God makes no mistakes. He leads in every path I take. Mga kapatid, minsan ang dami nating mga awit pero hindi naman natin alam kung paano ito i-apply. You see, mga kapatid, ang nawawala po sa marami ay yung balanse. Okay? There should be a sense of balance in the Word of God. Opo, kasi mga kapatid, pupunta tayo dyan eh. Sabi ng Panginoon eh. Lagi sinasabi ni Deacon Joseph, no? Even though, makikita ninyo, we walk through the valley of the shadow of death. Pero sabi ni David, but I will fear no evil. Alam niyo ang balanse, sabi ni David, because I know, Lord, Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they will follow me. Mga kapatid, mga minamahal, may balanse dapat. Nawala yung balanse dito po sa mga nagbigay po ng report.
Okay? Nagbigay po ng report. Nawala yung balanse. Ano ho? And most of the time, a lot of people, mga kapatid, will look only into that one side. Ang akin lang po, be careful. Okay? Be careful. You know why? Mga kapatid, kasi nakakahawa po yun. Alright? Nakakahawa. Okay? Pangalawa, nakakaawa. Okay? Nakakaawa. Talagang pagtitignan mo mga kapatid, ang next na mangyayari po niyan, you will be feeling yung self-pity. Para kang pinabayaan, para kang iniwanan, para kang mga kapatid. No? At mahintindi dito, nakakawa yon, nakakawa. Una, nahawa, nakakaawa, nakakawa. Okay? At alam niyong lundo? Totoo po yun. Ang lundo? Alright? Bakit po? If you would please, ito po mga kapatid, andyan pa po ba kayo mga minamahal? Bukas po ba ang Bible ninyo? Turn to Numbers chapter 14, yung sumunod na kabanata. Okay? Here, I would like to encourage you, basa tayo. Numbers chapter 14. Nakita niyo na po? Tignan niyo yung verse number 36, 37. Okay? Verse number 36 and verse number 37. Numbers chapter 14. Okay? Alright, I hope you are still there. Sana nandiyan pa po kayo mga kapatid. Pero kung wala man, okay lang. I still would say this today. Numbers chapter 14, mga kapatid, look at verse number 36. Anong nangyari, mga kapatid? Sabi ng Bible sa verse number 36, and the men, ang mga lalaki, na sinugo ni Moises upang tumiktik ng lupain, na nagsipagbalik at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kanya. Mga kapatid, ito yung mga tao na ang sabi ng Bible, made all the congregation to murmur against him. Yan po mga kapatid Ingat po tayo. Ito yung pong mga kapatid na minsan nakakahawa ka, tapos magbibigay ka ngayon ng evil report. Ngayon mga kapatid, babalikan mo ngayon yung leader, no? Palpak kasi yan Palpak po kasi. Okay? Ate Susan Docena, nakita niyo po? Sabi ng Bible, mga minamahal, by bringing up a slander upon the land. Ito po yung naghatid ng mga masamang balita laban sa lupain. Andiyan kayo mga kapatid, nakita niyo po. Tita Aji, maraming salamat Tita Aj. Thank you for being such a wonderful part of the mission. Okay, the ministerial trip. No, ang sabi dito, ito yung mga tao na nabigay ng evil report. Anong nangyari sa kanila? Even those men, sabi dito, sa makatuwid bagay ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, ayan ang sabi natin, kapag ikaw yung tao na hindi balanse ang report mo, na wala ang salita ng Panginoon, nakalimutan ang pangako ng Panginoon, nakalimutan ang magagawa ng Panginoon. Mga kapatid, be careful, kasi ang sabi dito din, ang sabi dito sila'y nangamatay sa salot. Opo, mga kapatid, they died, mga kapatid, by the plague before the Lord. Sayang. Nandoon na sana yung opportunity, nandoon na sana yung privilege. Balanse, nawala Nawala yung balance, nawala yung Panginoon nawala yung magagawa ng Diyos Tumingin lang sila sa magagawa nila. Tumingin lang sila sa nakikita nila. Kaya nga be careful, sabi nga ng scripture sa atin, for we walk by faith and not by sight. The Word of God always brings us to the balance. O makikita ninyo sa mundong ito, ganyan talaga. In this world, you shall have tribulation. But again, Jesus said, but be of good cheer. I have overcome the world. My peace I give unto you. My peace shall be with you. Ang balanse ng Panginoon, mga kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon that you would be lying down in a bed of roses
Walang magiging problema, walang magiging mga pagsubok, pero sinabi ng Panginoon, pero huwag kayong manghinawa, huwag kayong manghimagod. Sabi ng Panginoon, no, Paul, meron kang thorn in the flesh, pero no, Paul, my grace is sufficient for you. There will always be the balance coming from God. The balance should be coming from the Lord. It should be coming, mga kapatid, from God's Word. Kaya napakahalaga for us to know God, God's person, God's presence, God's peace, God's power, God's protection, and God's provision. Napakahalaga that we know God's promises. Napakahalaga. Yun ang laging magbabalanse. Kasi mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, maraming mga tao, wala na silang ano sa buhay. Bakit po? Kasi yung hindi nangyari yung gusto nila, hindi nangyari yung pinapangarap nila, wala na. Saan pa sila kukuha ng lakas? Saan pa sila kuhugot, mga kapatid, ng pag-asa? Paano silang magiging hopeful? Sila po yung mga taong hopeless. Ang mahirap po doon, mga kapatid, sila pa yung mga taong magmumukhang helpless. Okay? Mga kapatid, wala na silang kapag-apag-asa, ang tingin pa nila, nako, wala na talaga, mga kapatid. Mga minamahal, I want you to consider very, very well. May magagawa ang Panginoon. Amen? Alam kong may magagawa ang Diyos. Even in the most dire situation, in the most difficult, and even even if sa ating mga paningin, it seems to be improbable, even if seems to be, mga kapatid, na impossible, God can still work many wonders, even if it looks like so bleak, even if things, mga kapatid, will go in a way na talagang napakahirap. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, our God is still our God. And He will never cease to be God. Amen? He will still be powerful. He will still have always. Nandoon yung kanyang katapatan, nandoon yung kanyang kahabagan. Kaya nakita nyo na wala yung balanse dito sa mga taong ito na nagsabi ng report na yon. Yung mga men that bring up the evil report upon the land died by the plague before the Lord. Ang atin lang ngayong umaga, mga kapatid, hindi ko nga po dinwell yung si Joshua at si Caleb. Pero pag sinunod ninyo po, sinundan ninyo yung basa in verse number 38, But Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of the men that went to search the land, lived still. Nabuhay pa rin sila. Okay? In fact, they were able to enter into the promised land. They were able to conquer the promised land. Joshua, after continuing to where Moses left off, mga kapatid, God giving him the authority and the privilege, Joshua was the one who led the people of Israel to divide the promised land amongst the children of Israel. Have a balance. Ano po? Sa atin pong mga report. And the balance report, mga kapatid, is to always acknowledge what God can do. I hope that we will lead the people to constantly trust God. Yan po yun, mga kapatid. Hindi po tayo nang bobola, pero ang sinasabi natin, you bring the people who will listen to your report to constantly put their trust in God. Magtiwala sila sa Panginoon. Yes, ito yung mga nangyayari. It's good na sabihin na talaga, yan ang nangyayari, ito talaga yon. What you see is what you get. But, hindi pa tayo tapos. We have the report. We have the good report, mga kapatid. We have the promises. We have the presence of God. We have the power of God. Ano po? We have His peace. We have His protection. And God will always be willing to give His provision. Mga kapatid, ang Diyos palagi ang magbibigay. Ano ho? Sa ating naging trip po, mga minamahal, sa Antique, there were some things na makikita natin mga glitches. But I thank God, I trust the Lord that He will do all things wonderfully. Amen? Ang Panginoon, mag-iingat po sa amin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ginamit ng Panginoon ang lahat ng mga preachers at deacons, ang mga men, even si Ephraim, gusto ko sabihin sa inyo, batang-bata namin, pinakabata namin kasama, nagamit siya ng Panginoon, mga minamahal.
Walang hindi magagawa ang Diyos, basta't magtiwala ka sa Kanya. Kung tinignan lamang namin yung isang side of the things na makikita namin sa Antique, napakainit, napakahirap mga kapatid, talagang napakatindi mga minamahal ng situation. At kung titignan namin mga minamahal, dito na lang tayo, aircon dito, marami, komportable tayo dito. Mga kapatid, mawawala yung balance. You know where the balance was? Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Ang sarap maglingkod sa Diyos kahit na mainit ang panahon. Ang sarap maglingkod sa Panginoon kahit pagod na pagod ka. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Sina Dr. Lourdes, sina Ate Babylin, sina Ma'am IJ, sina Ma'am Erlyn, sina Ma'am Wena. Bawat isa po sa kanila, sina Ma'am Esther, mga kapatid, sina Ate Marie, praise the Lord God, mga minamahal talagang. Sina Sister Karen, napakasarap po ng kanilang mga naging experiences. Naglilingkod mga kapatid sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Ano ho? Sister Lynn, ako, praise God, mga minamahal. Napakatindi, I praise the Lord God. Sister Lynn, hindi siya halos, di ba, sinumpong ng kanyang asthma. Pero ang init-init ho doon mga kapatid. Pero God was so good. Yun po mga kapatid, I hope that we can bring, pag meron tayong sinasabi, we bring the people to trust God constantly. Pangalawa, to continually thank God. Sana po, yung pag nagbigay tayo ng report, magpapasalamat yung mga tao sa Diyos palagi. Amen? Yan po yung balance eh. Ang balance is, you bring the people, hindi lang sa nakita mo, kundi sa kung paano nakikita ng Diyos ang situation. Huwag kang bumase sa nakikita mo. Huwag kang bumase doon sa alam mo. Maliwanag ang sabi ng Scripture. Ano ho? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Your way may not happen, mga kapatid, but it should always be God's way. Minsan sa atin po, hopeless na eh. Ang Panginoon, hindi pa eh. Are you with me, mga kapatid? I am so thankful na minsan tayo, wala na eh. Kumbaga, suko ka na eh. Pero ang Diyos, hindi pa sumusuko. Ang Diyos, meron pa rin pag-asa. Ang Diyos, meron pa rin siyang habag. Ang Diyos, meron pa rin siyang biyaya. Wala yung balanse, mga kapatid. God should be the source and the very source of our balance. Sabi nga, di ba, nung psalmist almost nadulas na ako eh. Talagang almost nawala na sana ako ng balanse. Pero na-realize ko lang ito. Nung nakapunta ako sa tahanan ng Panginoon, then realize, ito yung realization ko, ito yung na-realize ko. I hope and I pray mga kapatid na pag meron tayo pong sasabihin, una po, magdadala ito sa mga tao para lalo silang magtiwala sa Panginoon. Constantly trusting God. Sana ganun po mga kapatid. Opo, mga minamahal. Opo, MIBC, ganito yung situation natin. Pero let us trust our God. Amen? Let us put all our trust in Him. Okay? Ibigay na natin sa Diyos ang ating pagtitiwala, mga kapatid. And see that He is God. You know, when the Israelites were already so dejected, mga kapatid, wala na po sila. Moses called upon God, nagrereklamo ng mga tao, pero sabi ng Panginoon, Moses, see the salvation of the Lord. Yung mga Egyptians na yan, you will see them no more. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutan ang Panginoon. May magagawa pa po ang Diyos. Hindi pa tapos ang Panginoon. Meron pa siyang magagawa at meron siyang gagawin. Amen? Mga minamahal, dalhin natin yung mga tao para constantly magtiwala sa Diyos. Amen po? Sana kung meron tayong sasabihin, yung mga tao, dadalhin natin sila para lagi sila continually magpapasalamat sa Panginoon. Uy, praise the Lord. Uy, praise our God. Amen? Mga kapatid, no, kahit na gano'n ang naging situation, kahit na gano'n ang nagpapasalamat nga ako kay Bishop, sabi ko, tatay, I really praise God for his heart, no? Wala kaming malaking bagay na maibibigay kay Bishop pero sabi ko, tay, salamat po. Maraming salamat.
Thank you for joining us in this wonderful ministerial trip. And I hope to pray that we could partner together. Sabi nga ni Bishop, Pastor, ipag-pray natin ang gawain dito po sa Antique. You see? Mga minamahal ko, mga kapatid, and then, wag natin pong kakalimutan. Sana po magdadala ito for us to be committed in testifying about our God. Na yung mga tao ba, mga kapatid, nandoon yung commitment nila. Wow, hindi ko makakalimutan ang ginawa ng Panginoon. Hindi ko malilimutan ang ginawang ito ng Diyos. I praise God, mga kapatid, na iba-iba yung aming naging way ng trip, iba-iba yung yung pag-uwi namin, hindi rin po kami sabay-sabay. Pero alam ko may magagawa ang Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi naman ako ang mag-iingat sa kanila, ikaw ang mag-iingat po sa amin. Ikaw ang siyang magdadala po sa amin. Kung loloobin mo kaming makarating, Panginoon, then so be it. Then kung ano yung ipapagawa mo sa aming Panginoon, then so be it. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sina Pastor Gerald, nung sila'y pauwi, galing po silang naghatid doon sa mga umuwi na po noon sa Iloilo. Going back, mga kapatid, meron po silang muntik-muntik na po silang mapahamak. Muntik-muntik na po. And I have seen that Pastor Gerald during that week, talagang sobrang pagod niya ng mga kapatid. But still, he wants to serve. In fact, gustong-gusto pa niya kaming ihatid sa Iloilo. Ako na po ang nag-decline. Sabi ko, Pastor, okay lang kami. Sa biyaya ng Panginoon, we would be able to go back in Marikina. Huwag mo na kaming alalahanin. Magpahinga ka, you get some to strengthen yourself. And then, nang nabalitaan ko, nagkasakit nga si Pastor . Kita ko na yung pagod niya . Nakita ko na po yung talagang puyat, hindi halos natutulog, mga kapatid. Alam niyo, mga minamahal, sana po huwag natin pong makalimutan pag meron tayo pong mga report, balanse. Huwag sumentro sa atin, pero hayaan nating maging sentro po ang biyaya, ang patuloy na ginagawa ng Panginoon. Sa bawat isa po dito po sa Overdone of Prayer, thank you sa lahat ng mga prayer warriors, MIBC. Maraming salamat. To those who shared, contributed, hindi man kayo nakasama. You are part of what the result of ministering was. Lahat po kayo bahagi. Mga minamahal, sa buong team, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga, napakagagaan nilang kasama. Nakakatuwa, no? Hindi naging mahirap because sa totoo lang po, kung titignan ko lang din po yung situation, sabi ko, Lord, how can I be able to handle this number, no? Yung bilang po kasi namin. Sabi ko, Panginoon, turuan niyo lang po kami na sana po ay maging maayos lahat. Ano po? Because I may not be able to oversee everything. Hindi ko naman magagawa po na nandoon talaga palagi. Pero napakabuti ng Panginoon. And I thank God because ng mga kasama ko po, lahat sa Diyos din po nagtitiwala. Amen? Ang lahat ng kasama ko po talagang sa Diyos din po tumitingin. Napakasarap po ng amin pong nagiging mga fellowships. At the end of the day, we had our fellowships. The night before po sila umuwi po ng Manila, yung first batch, we had our simple evaluation. And I thank God for their lives. Nagsakripisyo po, lahat ng kasama ko po nagsakripisyo. Nag-ipon po sila, talagang nag-sacrifice po sila financially also, hindi lamang physically and emotionally, pero talagang nag-sacrifice po silang lahat, alang-alang sa isa, dalawa, o higit pang mga kaluluwang maaabot ng salita ng Panginoon. And I thank God because their hearts have been wonderfully blessed by God, I would say. Lahat po sila po ay pinagpala ng Panginoon and they have been such a wonderful blessing. Kung makikita nyo lang po yung puso po ng mga pastor, doon po sa mga asawa po ng pastor po, sa lugar po ng Antique. I know, mga kapatid. Let's pray for them. Amen po? Pag-pray natin po sila. Hindi madali po yung ministry po sa probinsya. Marami ang
kung sasabihin natin, marami yung mga privileges na wala po sila. Sabi ko nga, Lord, how I pray na talagang magkaroon pa rin kami ng blessing para po makatulong pa sa mga kapasturan. Kaya po, maraming salamat, Panginoon. We thank God. It was God who made all those things possible. It was God who worked all things for good, mga minamahal. Napakasarap po, no? And I thank God kasi habang wala po kami, yung akin pong mga biyanan, inalagaan po nila yung aming pong mga anak, and I know that our children were in good hands also. Wala po kami. But I am praying someday that I could bring my children to the ministry. I want them to learn. I want them to really experience what it is to become a servant of the Lord, no? Maging lingkod sila ng Panginoon. Though our young is still our children are still young and tender, but I hope and pray that God will give them also the privilege to minister. Ephraim, shout out to Ephraim, praise the Lord. Natutuwa ako kahit sa isang bata. Sabi ko nga, lahat po talaga ng mga nakasama ay nagamit ng Panginoon sa mga bagay na ikapupuri at ikaluluwalhati po ng Diyos. Amen? So wag mong sabihin na wala kang magagawa. Wag kang laging nakatingin lamang sa isang side lang ng coin. Dalawa yan no? Balansehin mo, mga kapatid. You walk circumspectly, ika nga. Tignan mo yung lahat ng mga bagay na kung wala tayong magagawa, may magagawa ang Panginoon. Amen? Kung hindi natin kaya ito ng Panginoon. Amen? So the balance will always be there. Tuloy, hindi ka madi-discourage. Tuloy, hindi ka matatakot. Yung iba kasi naging ano na lang nag-fear, doon na, no? Nandoon na yung fear, nandoon yung faithlessness. Nakita nila yung kanilang feebleness. Nakita nila yung kanilang failures. Minsan, ganun ang nakikita. But we lose sight of God's perspective. We lose sight of God's precepts. Dito po. Precept, the Bible, okay, God's Word. Nakakalimutan natin and that's where we lose everything. Kasi pag wala na ang salita ng Diyos, pag wala na ang Panginoon, tapos na. Pero lagi nandoon. Yan. Tatay, maraming salamat po, Bishop. Maraming salamat. And we are all so blessed. Thank you for the mentoring. Thank you for the teachings. Thank you for God's Word. Thank you, Tatay. Si Bishop po, walang angal. Kung ano yung talagang nandoon, naglilingkod sa Panginoon. Sabihin ko lang ho sa inyo, talagang, even the members, Tatay, were so blessed. Kahit yung barong niya, sabi niya, kahit ito, pwede kong ibigay. Kahit ito, pwede kong i-share. Sabi ko, this is the man of God. This is a servant of the Lord. Kaya maraming salamat po, Bishop. Thank you very, very much. We look forward to many more opportunities to minister po by the grace of God. At alam ko po, Bishop, na sobra yung naitanim na salita ng Diyos. Napakasarap sa puso po ng mga taga-Antique. Maraming salamat. Even may mga taga Iloilo na mga pastors na alam ko po na pagpala ang kanilang mga buhay. We look forward to minister more if God will, if God will, then makapag-minister pa po, Bishop, sa susunod. Maraming salamat for all the brethren. Salamat po for always having the time and the heart to listen to the Word of God. And napakasarap na tayo po talagang merong salita ng Diyos na ating pangahawakan. Kaya again, let's all be having like Joshua and Caleb. Sabi ni Bishop, good morning po. Good morning din po, Tatay. And thank you po sa message kagabi sa feasting on the divine verses. By the way, alam ko lahat naman nandito nasa feasting din po So Tatay, maraming salamat. Okay, so napakasarap na talagang kapag tinignan natin yung magagawa ng Panginoon. God is so good, is so wonderful.
So, again mga kapatid, I hope and I pray na patuloy po tayo maglilingkod. Now, lahat ng mga members po sa inyong mga respective churches, always support the ministry, yung gawain, pag-pray natin mga kapatid, panalangin natin yung ating pong mga leaders, yung ating pong mga pastors, pag-pray natin yung ating bansa, pag-pray natin, no, malapit na po din, tayo din po ay mananalangin ng mga leaders po sa ating mga kanya-kanyang mga localities. Ipag-pray natin mga kapatid na talagang Lord, ang ilagay po ninyo, hindi man mayaman, pero yung may puso, hindi man Panginoon yung magaling, pero yung handang magtiwala sa inyo, handang matuto Panginoon sa inyo. And those are the kinds of leaders that we need nowadays. Ipanalangin po natin mga kapatid. So again, maraming salamat. So everybody, and Bishop, marami pong nagpapasalamat, Tatay. Thank you so much. Ayan, ang mga kasama po natin, araw-araw. Kaya po, bukas, araw po ng paglilingkod. Kaya tayo po ay maglingkod sa Panginoon. And let us give God all the glory, honor, and the praise. Okay? So maraming salamat po. Itaas nito, tatakbo pa po ako sa church dahil po meron naman tayong mga shesharan ng salita ng Panginoon. Ito yung mga maglilingkod sa araw-araw po ng halalan. Kaya po, sana po ay pag-pray nyo rin po kaming patuloy. So maraming salamat. Let us end this morning's devotion with a word of prayer. God bless Bishop. Yes po. Opo. Praying for you po, Tatay. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming banal, we thank you Lord and we praise you for everything, O God, na patuloy na ginagawa niyo po sa buhay namin. Salamat Ama dahil kailangan po namin Panginoong matutunan na wag lang Panginoon maging one-sided, Lord, ang aming pong nakikita. Because marami Panginoon, yung mga bagay na hindi namin nakikita Panginoon ay nakikita mo. Yung mga bagay na hindi namin kaya ay kaya mo Panginoon. Lord, I pray, O God, turuan mo kaming magtiwala po sa iyo. Turuan mo kaming tumawag sa iyo, Panginoon, sa lahat ng panahon at sa bawat pagkakataon. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang bawat isa na nananalangin today, Lord. Dalangin ko po ang pag-iingat mo kina Bishop, Lord. Patungo po sila sa Pampanga. Lord, please, ingatan mo po ang kanilang paglalakbay. Pagpalain, Lord, at gamitin ang kanyang buhay, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. And how I pray, O God, Lord, patuloy mo pong sasamahan ng bawat isa po sa amin. Idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang mga may karamdaman. Panginoon Diyos, dalangin ko po ang inyong pagpapala, pagpapagaling, ang inyong pagpapalakas. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa na-accomplish na ministerial trip. Maraming salamat, Panginoon, mula pa lang po sa preparasyon, mula doon sa day 1 hanggang sa matapos, hanggang sa kami pong lahat ay makabalik dito po safely. Maraming salamat. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord, at niluluwalhati. Papasalamat din po ako sa Maranatha International Baptist Church. Brethren, salamat po sa kanilang pagpapatuloy. Salamat, Panginoon, sa kanilang pananalangin. Salamat sa kanilang pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa biyaya na binibigay mo sa amin every day. Maraming salamat po sa mga brethren also, even across different countries, Panginoon, nasa ibayong dagat, Panginoon. Salamat dahil patuloy, Lord, tinuturuan mo kami na kami po ay sama-samang manalangin, magtiwala, na sumampalataya, Panginoon. Kami tumawag, Panginoon, sa iyo, Lord. Tinataas ko po sa iyong patuloy ang patuloy na gabay mo, Panginoon, sa bawat isa. Lord, patuloy na hawakan mo po kami this day. Pangunahan mo po, Lord, ang aming mga gawain. Dalangin ko po, Lord, ang bawat pamilya. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa mainit po na panahon, Lord. Sumaamin po, Panginoon, ang wisdom na, Lord, dalangin ko po kung papaano po namin po pangangalagaan din ang aming mga sarili upang magamit mo pa kami, Panginoon. And Lord, bigyan mo kami ng buhay, ng kalakasan. Patuloy, Lord, na pangunahan mo rin po, Lord, ang aming pong mga puso't kaisipan. Turuan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng panahon, huwag lamang kaming mabuhay sa aming nakikita, sa amin pong napupuna, kundi, Panginoon, magtiwala kami sa iyong magagawa. Maawa kami, Panginoon, sa iyo pong mga salita at mga pangako. Panginoon, dalangin po namin, Lord, gabayan mo po kami, ang aming mga anak, turuan mo kami, Panginoon, na magabayan namin sila, maturuan namin sila, Panginoon. And I pray, Lord, na patuloy na kakahabagan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Panalangin ko rin, Panginoon, na nawa po,
lumaki ang aking mga anak na may takot, Panginoon, sa inyo. Yun po, first of all, Panginoon, na matuto silang magtiwala po sa iyo. I know, dear God, that every person, every individual is unique and totally different, Panginoon, from one another. Si Isaac ay iba po kay David, but they have the same God. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay patuloy na nag-iisang Diyos, Panginoon, na siyang mangangalaga po sa amin. You know, Lord, the path that we take. Ang prayer ko po, Panginoon, that when we have come through all these things, Lord, we shall come out as fine gold, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, ang inyong patuloy na pagkilos, paggawa po sa aming mga buhay. Turuan mo kami, Panginoon. Huwag lamang kaming tumingin sa isang bahagi, kundi makita namin ito, Lord, sa pangkalahatan. Makita namin ito, Lord, in the perspective, O God, na ginagawa at magagawa mo po sa amin. Sometimes we have already failed, but you will never fail. You are still on the throne at marami pa kayo, Panginoon, at meron kayong magagawa. For as long, Lord, that your mercy and grace is there, dalangin ko po, Panginoon, nawa po ay turuan mo kaming laging manghawakan po sa iyo. Panginoon, gabayan mo po kami sa aming mga gawain today. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat ministry. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat nagmi-minister at bawat servant. I pray, O God, Lord, that you bless all the families. Tomorrow, Panginoon, as we serve you, and Lord, we praise you. Kami po naway sama-samang magpasalamat sa iyo, sama-samang magtiwala po sa iyo, at sama-sama kaming magpapatotoo, Panginoon, patungkol sa iyong ginawa at sa iyong mga gagawin pa, Panginoon, Lord, kami po ay aasa at magtitiwalang lubos. Panginoon, marami pong salamat. Patuloy mo pong samahan kami this day. Pangunahan mo po kami, Lord. I pray for your wisdom. I pray for your blessing. Pagpalain mo, Lord, ang mga members ng Maranatha International Baptist Church, ang bawat mananampalataya, ang bawat individual. Lord, patuloy mo pong ingatan at pagpalain. Salamat po. Preacher Jonathan ay nakapiling na po namin dito po sa Pilipinas. Pagpalain mo pong bawat isa, O God. Muli po, maraming salamat sa patuloy mong gagawin po sa aming buhay. I thank you, Lord, sa bawat isang nagkaroon ng bahagi sa ministerial trip, Panginoon. Kayo na po, Lord, ang siyang magbabalik sa kanila ng doble, triple at higit pa na mga blessing, Panginoon, na nawa po kayo ang patuloy na magpapala sa kanilang mga buhay at mga puso. Muli po, Ama, maraming salamat. Pagalingin mo po ang Pastor Gerald. Hawakan mo po siya at ingatan. Ganun din po, dakilang Diyos, ang lahat ng mga pastoran sa lugar po ng Antique, Panginoon, Lord, at mga gawain. Dalangin po namin, Lord. Patuloy mo pong bigyan sila ng puso, ng buhay, ng lakas, ng biyaya, Panginoon, ng pag-asa, ng kalakasan. Lord, I pray, Lord, i-provide mo po ito sa iyong mga lingkod. And we pray, O God, Lord, gamitin mo rin po ang MIBC sa Marikina to be a channel of your blessings. Maraming salamat, Lord, for all the preachers, the deacons, the members, Dr. Manukat, Lord, sa lahat po ng team ng aming pong medical mission. Sa ganun din, Panginoon, sa mga MIBC for Kids and all the teachers, sina Ma'am Shirley, sina Ma'am Yoli, maraming salamat, Lord, sa kanilang mga puso at buhay. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa kanilang mga contribution sa bawat isa, Panginoon, talagang napakabuti mo, O Panginoong Diyos. I praise God, Lord, for Sister Wena. Maraming salamat, Panginoon, for Sister Lynn. Maraming salamat, dakilang Diyos. Patuloy, samahan mo po kami at pangunahan. And Lord, we give all the glory, honor, and praise to you. Thank you for bringing always, Lord, ang word of prayer every day and every morning. Thank you for all those who shared God's word, Lord, especially to Deacon Joseph. Salamat. And I pray, O God, Lord, that you would bless us continually. Muli po, Panginoon, alalahanin mo po ang Blessed Hope Christian Academy. Panginoon Diyos, dalayan ko po ang pagpapalat, biyaya mo po sa aming lahat. Maraming salamat po, Ama, and we give all the glory, honor, and praises to you. Muli po, Lord, again, kayo po ay patuloy namin pinasasalamatan. In all these things, we ask and we pray. Lord, I also pray for my Papa Larry Fermalo. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Palakasin mo po siya, dakilang Diyos. I pray, O God, ang aking mamagingging CTS, Lord, please, pagalingin mo siya, palakasin. And ganun din ang lahat ng mga may karamdaman pa, Panginoon. Please, loving Father, dalangin ko po ang biyaya mo po sa aming lahat. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po, mga kapatid, a very wonderful and a blessed morning. At tayo po ay magkasama-samang muli sa opportunity at privilege dito po sa Word of Prayer. God bless po sa bawat isa. Bishop, ingat po kayo sa biyahe. And God bless you all. Maraming salamat. Until we have the word of prayer next week, to God be the glory. God bless you all.
Ingat po tayo. Always drink plenty of water. Lagi po tayo mga kapatid mag-iingat kasi mainit po ang panahon. To God be the glory. Magandang umaga. This is a word and a prayer. Always have time. Word and in prayer. God bless you.